Unsa ugbot mo mangutana, just dial 221-2690 or 221-6070. So, ing atong ipailayla sa kanginan karon ang atong buotan og of course matahom nga taga NGCP, ang atong Corporate Communications and Public Affairs Officer, Miss Beth Labaga. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Lori. Good morning, Sir Paeng. O good morning usab sa mga listeners sa DXIC sa program sa PIA Action Line at sa tanang mga paminawang diskusyon. So, good morning usab, Ma'am Beth. So, atong paminawon karon mga higala agig unang hugna sa atong programa karon atong paminawon si Ma'am Beth unsa gid ang role sa NGCP, no? Ma'am Lori, sa unang-una no, nagpasalamat ang NGCP sa pag-imbita ninyo nga nakamigayon sa istasyon DXIC aron pag-guest o pag-istorya about sa NGCP. Ang atong ipalaila sa Ma'am Lori, ang usa dining NGCP. Ang NGCP, it's a private corporation in charge in the operations and maintenance and expansion of the power transmission system in the country. So, although private corporation na siya, Ma'am Lori, all the assets belong to the government gihapon. Ang NGCP nag-transmit og high voltage power transmission. No, nag-transmit siya og high voltage electricity sa iyang mga customers through the interconnected transmission system, kaning mga substations ug other related assets. And then, ang NGCP po nag-conduct og regular maintenance activities so that ma-continue niya og transmit reliable and quality electricity to its power customers. That is why katong kagahapon, Ma'am Lori, no, aduna kita advisory nga power interruption agi sa partial sa maintenance activity sa NGCP. Okay, Ma'am Beth, can you touch a little of ang inyong functions between kami sa Mindanao Grid? Do we have still Transco or NPC and NGCP? Ma'am Lori, ang NGCP mo kani ang link, serves as the vital link gikan sa generation, no, kani sa diri sa atoa sa Mindanao, kani sa mga planta nato sa Agos plants padulong sa atong electric cooperatives or the distribution utilities like here ang IRPI. So link siya superhighway kay diha mo agi ang electricity nga gi-generate gikan sa generation plants kani NPC padulong sa IRPI. So link siya highway. Kung baga sa kalsada, kung sasakyanan pa ang electricity, mo ni siya ang mga mo ni ang sakyanan diha ni agi sa kalsada. Ang kalsada mo ni siyang superhighways, diha ni agi ang kuryente gikan sa mga planta padulong sa iya ang mga customers. So karon manggala ni bal-ana to between sa kaning NPC og sa NGCP nga unsa gid ang ilang mga functions. Now with regard sa kaning atong mga how do you call it, mga kooperatibo ba na sa inyong paghatag sa kuryente? Ma'am Lori, no, mas maayo siguro nga na saysay nako kaganina unsay role sa NGCP. One of these kaning serves as the vital link from the generation to the distribution or the electric cooperative or all the power customers diri sa Pilipinas. Like here in Iligan, kining sa ILPI, sa distribution utilities, ILPI. And then, kining mga, ang NGCP, Ma'am Lori, kung atong, ako no, I will take this opportunity nga nag-guest diri sa inyong programa sa PIA Action Line so that discuss nato unsa di ay ka-importansya ang mga power facilities sa NGCP, especially nga makita gyud nato ang kaning mga high power kaning mga high voltage equipment and then the kaning mga dagko nga mga high voltage power lines nga makita nato sa ato ang mga especially diri sa mga
communities, sa mga host communities nato nga naglatay and then na-installar ang mga structures. One of the common problems kasi, Ma'am Lori, sa NGCP, especially kaning pagbintinan na mo sa among mga power lines, kining vegetation problem. So, common na siya. That is why, because NGCP cares about the safety of everyone, among i-share through pinaagi sa partnership with PIA, kaning nga programa, unsay mga transmission line safety reminders. So, muna siya mga importante na mo nga katuyuan, Ma'am Lori, because we would like to heighten the awareness of the public as to transmission line safety. Okay, maghisgot transmission line safety. Unsa ba gyud ka importante ni ani no unya kaning unsa pay role sa mga katawhan aron sa giingon pa ni Ma'am Beth, ang inyong ang atong suporta nga gikan gyud sa komunidad. Kay Ma'am Lori, unang-una ani Ma'am Lori nga gi-remind sa NGCP nga dili magtanom og kahoy haduol or beneath the power transmission lines of NGCP aron sa paglikay sa disgrasya on the part of sa tao nga madisgrasya kay tungod makurintihan, and on the operation side walay pagkapalong sa daloy sa kuryente. So kining mo ni siya among gi tawagan ni gi-increase ang among awareness no nato sa atong mga listeners kaning pinagyud ka common problem namo kaning sa vegetation, isa ni ang kaning magtanom og kahoy. So aduna kami mga grupo nga wherein naki-coordinate sa ato ang cooperation sa ato ang mga landowners nga unta pod mo-allow sila sa ato ang mga transmission line personnel kay kani mo-on sila ang mga skilled workers, transmission line workers sa NGCP nga gitahasan aron mag-trim or mag-cut off sa mga kahoy nga nakita nga maka-cost o power interruption kay lagi gitanom sila haduol sa mga linya sa kuryente or kung gawas man gani siya sa safety line clearance sa right of way safety line clearance, although layo siya sa right of way, Ma'am Lori, maka-cause gyapon siya og kanang power interruption, especially kung ang iyang mga sanga, iyang twigs, iyang mga dahon mo touch sa linya sa kuryente. So, mao din naman gala makita nato nga ang illegal light gapang doon sila oras nga kani gapamutol sila no sa mga mga kahoy nga ga-link sa sa kaning mga linya, mga kable no. So ato na silang suportaan unya ato dang klaruhan kaning right of way nga inyong disgutan no kaning gitawag og ROW, right of way. Sige Ma'am Lori, ang dili lang ang NGCP tungod sa atro sa amo ang mga transmission line personnel ang nag-conduct og clearing activities. Kaning clearing mo ni siya ang pagpanlimpyo sa mga kahoy-kahoy nga haduol sa linya sa kuryente no. Dili pod lang ang NGCP kundi apil pod ani ang distribution utilities. Like diri sa Iligan kaning ILPI nga maglimpyo pud sila so that dili ma-interrupt ang daloy sa kuryente, especially kung bad weather, Ma'am Lori no, kung kusog ang hangin, kusog ang ulan, dili kalikayan nga matandog yun kay masway sa hangin ang kaning mga twigs, kaning mga branches. Like ang katong giingon ako kagadina nga safety line clearance, Ma'am Lori, diri sa atoa niagi diri sa atoang komunidad kaning 69 kV. Aduna kitay Agos 6 Kauswagan 69 kV line wherein kani nag-serve diha sa Laneco na metering point number 1 I think sa Laneco, serving gikan sa munisipyo sa Linamon padulong sa Kulambugan. So ang linya nga nag-serve ani sa ilaa through Laneco is this line no, Agos 6 Kauswagan 69 kV line. Apil siya sa maintenance activity kagahapon mao nang kung naay power scheduled power interruption diri pod sa part sa ILPI kining Agos 6 Luga is 69 kV line o kaning Agos 6 Kiwalan nga maoy nag serbisyo sa tua diri sa poblasyon or
sa tibuok Iligan. So regularly aduna kami gihimo nga maintenance activities not only sa among power lines isa pod ani sa substation, so that we will be able to continue transmitting reliable and quality electricity to our customer diri sa ILPI. I'm talking about the distribution utility, no, kay maoban kani ang naghatag sa ato og nag-distribute og suga from sa ilaang substation padulong sa atong tagsa-tagsa ka Panimalay. Talking about the 69 kV, Ma'am Lori, aduna kitay gitawag nga safety clearance sa atong 69 kV line, wherein kung pwede gyud og iawhag gyud namo nga dili gyud magtanom og kahoy, naa siya clearance from the center of the line. It's 7.5 meters both sides, or a total of 15 meters. Muna siya ang dili unta tanuman. Aside from that, kung dili magtanom, dili pod mag-introduce og structures kaning mga shanties, kaning balay nga magtaod og balay, mag-install og balay or any shanties haduol sa linya sa kuryente. And not only that, Ma'am Lori, kung di na ginato malikayan kay naagyud sila nagtanom, naa sila nagpuyo haduol sa linya. Ato na kita nangakitaan nga maskin among gibalik-balik ang among information campaign nga dili unta magpuyo, no, haduol sa mga structures, power structures haduol sa linya sa kuryente, pero di nato malikayan aduna gyapon among mga kita mo nang among giawhag na among gi-increase among awareness nga just take precautionary measures kung dili pa gyud sila nakahawa diha dapita nga area, kay labi na kaning magtukod og antina, kaning mag-install og antina, aduna nay mga incidents nga nakuryentihan tungod sa induction. We don't need to touch the line aron ta makuryentihan ang kaning induction sa electricity mo ni siya makapa kuryente sa atoa. So imagine ang kaning katas-on sa voltahe 69 kV mao ni ang makakuryente sa ato. Ang kani ganing sa ato mga household 220 makuryentihan na gani ta, 220 volts unsa naghaning 69 kV nga voltahe sa kuryente. Okay, Mendes, mangutana ko, mandated man gud nga dili gud allowed, no, nga kaning adunay pagtukod sa inyong panimalay or mga magtanom. Doon na daw na pinampuhan yani sa inyong pag-impose ani nga ordinansa o balaod. Actually, Ma'am Lori, no, dili kami ang mo-penalize ni ana, but among giawhag lang. Oo, among giawhag sa part sa NGCP nga kung pwede mo balhin sila to a safe area, or kung magtanoman gani among hangyoon ang tag-iya sa yuta nga dili lang magtanom og kahoy nga tag-as. Pwede siya magtanom kaning mga crops lang, kaning mugbo, kaya dapat ni siya vertical safety clearance nga gi-observe sa ato ang mga linya, alat sa dili mo lapas og 3 meters vertical clearance, safety clearance, line to ground safety clearance. So kung naa kami mga kitaan, aduna kami grupo kaning mga right of way officers namo nga mo adtugyod sa mga ano po ni sila, Ma'am Lori, no, magsuri-suri po ni sila part sa ilaang line maintenance activities nga kung naa sila makitaan nga mga kaning mga kahoy nga ang ang sanga doon na gyud mo touch sa linya sa kuryente, ilang hangyoon ang landowners nga ilang itrim. Kung layo siya outside the right of way pero duol lang iyang mga branches sa linya, ilang hangyoon nga itrim nila, ilang iputlot ang mga sanga, so that kung mukusog ang hangin, dili na ma-cut off or dili na ma-interrupt ang flow sa pag-transmit sa electricity. Okay, ang atong lakbitan, Ma'am Beth, nakanindong ko nga, I think karon ba to nga tuig or last year nga ang atong Armadong Kusog, no, sa Armed Forces of the Philippines, nag-invite ka na mo under kang Colonel Ibon sa Baluing Municipal Peace and Order Council meeting o unya usag yun sa nihisgutan kaning right of way. So how do you coordinate with Armed Forces of the Philippines kay kaning usan sa ilahang I think ang ilahang pag secure, no, katong mga vital installations. So
nag-wonder ko nga nganong ang hisgot gid ni adto through a PowerPoint presentation mao si Colonel Ibon unya nga agi dito usa gyud adto gi-highlight ang kaning right of way. Kay maayo Ma'am Lori. Maayo Ma'am Lori kay nakatambong ka sa maong activity sa 2nd Mechanized Brigade. Tama ba 'yon? Infantry Brigade? Tama ba 'yon? Sir, kay Colonel Ibon. Nagpasalamat ang NGCP. 4th Mechanized Infantry Brigade, Battalion. I'm sorry, I'm not familiar with the names of some sa military. But ang NGCP nagpasalamat through the press release nga among gi-issue, no? Nagpasalamat sa DILG Region 10 and sa brigade through the Colonel Ibon and of course Mayor, the Honorable Mayor Hanifa Ali for the support nga ilang gihatag sa NGCP aron pag tabang pod og istorya sa mga landowners, especially diha dapita sa may Balui area, no, nga wherein ang ato ang pinaka dako nga substation diha gyud na-install kaning sa Balui substation kay kani pong ato ang Augusto Kibawi 138 kV lines. Ma'am Lori, mo kini ang permi maka-experience of power interruption. So we have to take note nga kani nga linya dako kaayo og voltahe 138 kV lines mao ni siya ang nag-carry sa load gikan sa planta kay diha man gid ang nearest nato, no, kaning Balui substation. So gikan sa mga planta sa Agos plants ang iyang gi-generate nga 500 megawatts mosulod siya sa ato ang Balui substation, and then from Balui substation iyang i-carry ang iyang gi-produce nga power through this Agos to Kibawi 138 kV line. I-distribute ani niya sa Northern Mindanao, sa Southern Mindanao. So muna siya ang nag-carry. Kung ang kani nga linya maka-experience og naay disruption, Ma'am Lori, tungod kay kaning vegetation problem nato, well, we can experience mooning adunay power interruption nga mahitabo. For as of May 2013, mga 20 na ka beses or 20 incidents na of outages nga na experience kanila nga linya Augusto Kibawi. Yes. As of May, from January to May this year. So mga 20 times na nga na-experience niya nga adunay disruption sa daloy sa kuryente, adunay outages. So that is why we are thankful with the military and the DILG, the local government unit of Balui through Mayor Hanifa Ali sa suporta nga ilang ipakita nga ilang gihatag sa NGCP sa pag-istorya sa mga landowners, not only the landowners but also the residents of the municipality and the adjacent kaning mga municipality sa mga barangays nga diha gyud namo na install kumbaga naa diha ang amuang power structures, power facilities sa NGCP. Okay, mahigala sa dili pa ta mohisgot sa ubang mga topics, no, mga issues man siguro kung naatay mga colors ato sa paminawan si Paeng for some news, no, gikan sa probinsya sa Lanao del Norte. Okay, go. Atong tak na alas 8:32 sa kapaternal organization mo pahigayon og Project Boss sa Lanao del Norte. Ang Project Boss Brotherhood Operating Saving Site sa Alpha Pi Omega kung Apo Southern Zamboanga Alumni Association mo pahigayon pag-usab sa ilang medical mission sa probinsya sa Lanao del Norte. Unom ka district hospital ning probinsya ang mudawat alang sa screening sa mga pasyente nga adunay facial deformities o clip o bungi. Karong Hulyo 29 hangtod Agosto 2. Samtang ang screening para sa mga pasyente sa katarak ipahigayon ngadto sa Lanao del Norte Provincial Hospital sa munisipyo sa Baroy. Mukabat sa 150 o kun 150 ka pasyente sa clip kung bungi, uban sa 150 pod nga pasyente sa katarata ang tinguha nga makatagamtam sa libre nga surgical operation gitakda sa Agosto 15 hangtod 17 sa Kulambugan Provincial Hospital. Samtang si Provincial Health Officer Jamaica Di Mapuro nag-awhag sa mga lumulupyo sa nga mopahimulos sa maong libre nga operasyon. Ang Apo sa ikatulong hugna mopahigayon sa ilang pagtabang sa mga kabus diri sa probinsya sa Lanao del Norte.
Adunay 121,121 ka mga kabataan nga naoperahan na sa Cliff Pallet o Cliff Lip kaniadtong miaging tuig. Samtang si Provincial Information Officer Lyndon Calika nagpasalamat pinaagi sa ligong partnership sa provincial government o sa APO nga ang mga residente ning probinsya makabenepisyo pag-usab og sa makausapa mubalik ang tamis nga pahiyom sa dagway sa mga pasyente. Ug sa lain pag-usab nato nga balita, produksyon sa bangos sa Lanao del Norte miusbaw. Gitagamtam na karon sa probinsya sa Lanao del Norte ang taas nga pag-usbaw sa produksyon sa bangos sumala sa Provincial Agriculture Office. Samtang nagkanayon si Project Manager Stephen Haron nga sa pagsugod sa maong programa sa Mariculture tuig 2010, nagsugod lamang kini sa 10,000 ka bangos fingerling sa usa ka fish cage ug aduna kini abot nga 132,000 city 199 ka pesos ug sa tuig 2012 aduna nay 30,000 ka bangos fingerling sulod sa tulo ka fish cage ug nikabat sa 563,830.75 pesos ang annual gross income niini. Nahimutang sa barangay Sugod, Sultan Naga di Mapuro ang maong mga fish cage. Matod ni Haron, ang presyo sa ilang mga baligya ug bangos susama usab sa presyo sa ubang mga negosyante. Naay 105, naay 100, ug naapoy 95 ang kilo alang sa large, medium ug small size nga bangos. Apan sila ra nga supplier ang naghatag og usa ka semana nga lugway sa pagbayad sa mga wholesaler gikan sa adlaw sa pagdeliver niini. Dugang pa ni Haron, sa bulan sa Abril ning tuiga, gisugdan pagbuhi ang isdang lapu-lapu. So maabot nga bulan sa Oktubre ang gitakda nga pag-harvest niini 450 ang kilo sa lapu-lapu. Presyo diha sa merkado. So daghan salamat ing og makato manghigalang update sa Lanao del Norte og di ay no atong pasubo sa mga pamilya nga katong nahitabo kagahapon ba The other night. the other night usa ka explosion nga nahitabo og adunay kanakalas nga kinabuhi. I think mga 9 ka buok og as of this time mga 48 na kabuok injured. So atong gipanghimaraot ang katong nagbuhat sa maong iyang dili mayo nga binuhatan no. Og gani ang atong City Mayor si Mayor Cecil Rehencia nagpatawag og emergency meeting no with PNP, AFP ug uban nga mga katong mga volunteers aron ma-maintain gayud ang atong peace and order diri no, ang atong ang seguridad sa iligan kay silingan na biya ang kagendo no. So at least aware ma-aware ang makatawhan, kinahanglan vigilant kitang tanan. So atong gipanghimaraot ang katong nagbuhat sa ingon nga iyang binuhatan nga nakapakalas sa unom ka kinabuhi. I think there was a convention, dunay convention with mga midreps, mga doctors no, unya mga pharmaceutical companies diin na gikuan gyud ang advice was to end na lang, gitapos na lang ang maong convention nga supposedly mahuman unta the whole day kagahapon. So taud-taud ato usab kamong i-updates kay naaman mi kani atong tawag nga regional watch. From time to time si Miss Apips ga-update sa tanang provincial offices no sa nahitabo tong miaging gabi dito sa Candy, what was that? Kailas Bistro og Candy's Place no. Dito sa Limkit kay nga area. So mapadayon pa Ma'am Beth alang sa atong paghisgot kaning usa siguro atong reminder sa mga sa katilingban nga kaning usahing magsunog sila no, unya ang aso baka o ang kalayo dili lang may balaan ni taas na di unya na apektahan natong mga kable. So Ma'am Beth. Yes, Ma'am Lori.
isa pod ana among gi-remind kaning mga among gi-inform, among giawhag ang mga sa komunidad, no, ato ang general public, aside from dili magtanom og kahoy hadol sa linya sa kuryente, dili mag-install og antena, dili magpuyo gyud sa ubos sa ilalom sa kuryente sa NGCP. Kani pong problema namo, Ma'am Lori, nga amo pong naobserbahan, aduna po'y mga magsunog, magdaob sa mga mga sagbot baron, mga dinago nga sagbot. Especially dili kaayo nato ma-feel diri dapit sa atoa sa Lanao, but there in Bukidnon, wherein kaning kaingin method nila in farming katong sa tubuhan sa Bukidnon, tungod sa kadako sa area, maglisod na siguro sila og dali nga madikay ang ilaang kaning putol na mga tubo, ila kining gasunogon, of which nga ang NGCP nagpahibalo nga kung pwede dili gid magdaob sa tanang area, dili gid magdaob diha sa duol sa structure or linya sa kuryente aron paglikay sa disgrasya ug ang paglikay nga dili pod makuryentihan, no. And kay kani man kung aso, Ma'am Lori, kani aso magini dili magini siya diretso mo fire mo, aso pa siya taman tungod sa iya ang moist po sa sulod, maka-conductor siya. So mo expand ang kaning ato ang linya, magsag pag-abot ani sa induction, pag-abot ani, Ma'am Lori, mo nang makakos nga adunay disruption sa daloy sa kuryente. Dili kinako ma-explain o say chemical composition sa kaning aso, pero sa ano pa lang, sa chemistry pa lang nato, Ma'am Lori, nga kung ang kaning matter compressed when cold and expand when heated. So isa na siya sa chemistry isa na siya nga explanation, Ma'am Lori, nga the induction sa electricity mao na makakos og disgrasya sa ato, plus ang kaning power disruption. Okay, usa pod siguro mahisgutan nato do dili na summertime kaning mga kabataan nato nga palupad og tabanog, kite flying. Anyway, ang kite flying di man siguro necessarily nga sa summer, pero mostly good mahitabo gud na siya sa summer kay init man. So ato lang gyapon paymangno sa atong mga ginikanan nga ilang mga kabataan kuan naman gud na murag part man sa atohang pagtubo, no, sa atong growth nga modula tag tabanog. So mga reminders lang po nato sa atong mga ginikanan. Insakto gyud ka, Ma'am Lori, kay sa akong pag-visit sa LGU, it's part of my work to conduct kaning mag-visit sa ato ang mga local government units. Adunay eskwelahan sa Bukidnon nga aduna kami activity dito, Ma'am Lori, no. Aduna kami CSR, part of our CSR program in partnership with EBS-CBN, wherein naghatag kami og mag-turnover kami karon July 31 og ETV sets sa amo ang identified and chosen host school na dito sa amo ang community, kana dito ang amo ang power facilities ni Agi. Sa pag-adto nako sa eskwelahan, Ma'am Lori, aduna ako nakita ang dako nga structure namo located nearest yun, within the proximity of the school. Malabyan siya, unya flat ang terrain. So attractive kaayo sa mga bata nga magdul-dul siya dito, kasagara magod sa incidents nga amo ang na-receive, Ma'am Lori, mukatkat ang mga bata kay magdula, and then magpalupad og tabanog, kay syempre ma-attract sila kay parihaan ni flat terrain. So dali ra kay sa ila panalitan og nagdula-dula mo, and then ang tabanog ni sangit, please don't get na lang the katong dakay kay niya mukatkat sila kay kwaon aron dili madisgrasya. Let it diha ibili na lang siya. So mao to, Ma'am Lori, nga ang mga teachers, ang principal nga akong naistorya, the officer in charge, amo pong isa pod ni, no, aside from the partnership with the media, the LGU, we also get the support of the teachers sa school so that they will be able to share the information to the students during the flag ceremony or sa ilang hikasing subjects sa ilang mga klase. So
uban siguro nga mga reminders nato Ma'am Beth, kinisgutan naman nato ang kaning pagsunog no, kanang magdaob unya doon kaning pagpalupad sa mga tabanog unya kaning pagtanom sa mga kahoy ug unsa pa ning mga uban nato nga mga reminders alang sa atong mga alang sa community o sa mga katawhan. Kaning naaday po doon, wag magparada, Tagalog ni mga higala, wag magparada ng mga sasakyan sa ilalim ng linya ng kuryente. Isa po na Ma'am Lori nga among gi-remind sa katong mga nay mga samuhanti bitaw Ma'am Lori, especially kaning usahay kay mangita sila og kapalang kanang landong or asa sila makakuha og, although dili man landong ang kaning duol sa structure, pero aron lang paglikay sa disgrasya, doon na pod may incidents nga reported nga nahitabo nga nakurentihan kay nagpark sila unya na ay isa po na katong stick no, ilang gi kuhit or something nga ang kuhit wala pa lang na duol sa linya sa kuryente, nakurentihan na ang nagunit. Oo. And then ang pinaka pud namo nga among gusto i-remind Ma'am Lori kaning mga bata lagi nga especially kaning naay mga structures namo, mga structures sa towers nga na-install magian padulong sa ilang eskwelahan, kung pwede dili magpitik. Usually Ma'am Lori kaning mga insulators kay although unintentional nga maigo siya, ila magong tiradoron kaning mga langgam nga nibatog sa linya. Siyempre medyo layo man from sa ilaang location, unya dili gid perfectly maigo ang ato ang langgam. So mo nang didto in town mo tapsing sa mga insulators. So kung maigo ang insulator kay moram na siya lingin-lingin nga plato Ma'am Lori nga nagbitay, nya porcelain, automatic siya ma-trip off, so walay kuryente na pod. Usa pod gyapon kaning siguro kaning atong diskutan karon nga sakyanan nga mo parking sa ubos sa dunay alinya. In kaso pod siguro og kanibitang mag-ulan unya mag lightning no, yes. magkilat. Oo. Isa po na Ma'am Lori kung pag-abot sa kung panalitan kusog kay nga ulan, dili kalikayan gyud nga adunay mga kilat nga mahitabo. Kadtong naay incidents usually Ma'am Lori ang maigo sa kilat no kani nga area gid sa Bukidnon kay open mangod siya. Open unya na dito ang amo ang mga structures. Although ang amo ang mga structures among power facilities na siya protection. Na siya protection aduna siya gitawag nga lightning arrestor. Pero tungod pod usahay sa kakusog sa kilat maigo, and then kung naay nakaparada nga mga sakyanan, syempre kaduol man siya dito ma-appeal pod Ma'am Lori. Okay. So usa pod siguro kaning pag magkabit tag antena no. Unsa may explanation ani Ma'am Beth? Bagura namo na reported incident po diha sa May Suarez Ma'am Lori. I think last year gadapit sa inyo dito sa Ubos. I think gikan siya sa abroad. Ang ilang balay dili magiging super duol kaayo sa Lydia, but I'm not sure of the specific location, but nag-install siya og antenna duol gyud sa linya sa kuryente. Induction Ma'am Lori, nakakos ay nilagpos siya, nalabay siya. I think it was a 2nd or 3rd degree burns ang iya ang na experience sa kaluoy sa Ginoo, nabuhi ra pod siya. Okay. So ato gyud nang muni atong mga safety reminders nga diin murag makaingon ka nga simple ra kayo. Oo, simple ra siya Ma'am Lori, pero kung dili nato i-observe, murag ingon Ma'am Lori nga kami sa NGCP cares about the safety of everyone. That is why we share the information to remind the public of the transmission line safety. And then, kung ang kuryente makatabang sa tua, especially sa development, but ang pagpasagad ni ani, of course, makakos sa tua og disgrasya. Kung kita mismo dili kabalo mo amping og makahibalo unsay function di ay sa electricity sa tua, kay magpasagad lang ta
So that is why we heighten the information campaign in partnership with PIA, in partnership with the LGUs, the military, the media, the tri-media. Mao po ni amo ang gihaitan, Ma'am Lori. Aside from that, even sa among mga CSR o kaning corporate social responsibility nga mga programs, especially katong just recently nga gihimo namo balik eskwela, ang kaning mga bata nga amo ang target, mao man ni siya ang recipient sa amo ang school assistance package program, of which ang mga bata naka-receive og mga school supplies, no, mga notebooks. Pero sa likod sa notebook aduna kami important messages nga among gi-convey, especially kaning mga transmission line safety reminders, kaning pagpalupad og tabanog, nga dili magpalupad og tabanog, dili magsunog haduol sa facilities or sa linya sa kuryente, dili magtanom og kahoy. So that kani kay gamiton nila ang notebooks every day, ilag yung mabasa pod sa likod unsa din yung mga safety reminders nga gihatag sa NGCP. And ila pong ma-share ang information sa ilang mga ginikanan, especially kay katong pag-distribute namo sa mga supplies, aduna po ni tambong ang mga ginikanan. So dili lang kay kaning ang inyong sa in line with your unsa gid ang tumong sa NGCP, doon na po pagpakabana Of course, ang Ma'am Lori. NGCP by giving out kaning mga school supplies in support sa Department of Education nga kaning balik eskwela. Unya kami mismo naka-witness gid mi kay gi-invite man pud ni Ma'am Beth dito atong Tumoy's Kapatagan, dito Isa lang to sa mga San Isidro host, ba to yun? San Isidro, Isa lang to sa mga host nga isa lang to sa mga host barangays, Ma'am Lori, mga host schools nga among gi-select. Laki kaayo gani ang Mindanao kay sa Luzon, Visayas, Mindanao nga 100 na increase siya, Ma'am Lori, di ba? 125 ra unta to, nahimo siyang 160 kay adunay mga additional schools nga among hatagan. So for Mindanao alone, 60 ka schools. Ang uban nga region tag 25 lang, pero sa Mindanao 60. We also considered katong mga victims sa typhoon, nga katong mga bata in town nga walay mga gamit. So ang amog yung priority sa among support sa CSR kaning isa ani sa among CSR programs kaning balik eskwela, aduna kami lain-lain nga mga forms sa support sa communities sa LGUs, pero ang kaning career namo kaning sa balik eskwela for education, balik eskwela, ang amog yung priority sa amo ang support, Ma'am Lori, kanig yung communities hosting our power facilities. Agi pod pagpasalamat sa ilaha sa kanunayon nilang suporta sa NGCP sa pagtabang po nila og bantay, no, nga walay kung baga report man ko na sila, Ma'am Lori, kung naa sila naobserbahan nga losag baron or na pa may mga other areas nga wala pa naman na-replace og steel poles ang among mga wood poles. So although medyo dako-dako na ang percentage sa among accomplishment sa pag-replace from wood poles to steel poles, aduna po yung mga uban pa nga wala pa namo na-replace. So kung na sila'y maobserbahan nga adunay lining baron nga structure tungod kay na-erode na, especially katong mga ang terrain sa giinsulan sa among mga structure sa medyo bungtod, dili flat. So ila na i-report. And now we amo pong gi-encourage no nga to report kung na sila na-obserbahan sa nearest nila nga barangay or maskin sa nearest nga NGCP office ang diri sa Iligan, diri sa may Overton ang atong district office too, sa Overton substation nato, district office nato. And then kung unsa man gani, kung naamoy pangutana or naamoy mga concerns, you may also text or email. Makontak ko ninyo pinaagi sa numerong 0917-717-0072 or sa among opisina 221-6133 sa Office Manager for District 2. Katong mga duming mga Facebook,
isa po katong mga medyo techy persons, you may open our website, Ma'am Lori, diha sa www.ngcp.ph, or you may follow us sa Twitter, kaya ang NGCP na po Twitter account at @ngcp_alert, o dito po sa among Facebook, www.facebook.com/bag-una ang amuang Facebook, Ma'am Lori. It's big capital letters, NGCP small PH. So /NGCP_PH. So mag-like lang mo kay pagkataod-taod daw ma-apil na daw mo sa katong pila ka kaning sana kaning ihatag nga Information, especially dili for the day ba gumahan ko ato ka power outlook for the day sa Luzon, Visayas ug Mindanao, at least makabalita. Oo. Kanipod Ma'am Lori, kaning sa amo ang NGCP, kaning sa Twitter account o sa Facebook. Katong mga gipang send ako sa inyo nga advisories, Ma'am Lori, i-tweet na sa among kauban sa head office. So pag-upload ana, maskin ako magi-check kagahapon ang karong adlaw pod adunay scheduled maintenance activities diha sa parts of Bukidnon. So makita dito unsay mga power situation, unsay mga scheduled power interruption, kay labi na kung unplanned, ma'am, no, aduna magutay duha kaning planned nga naka-schedule gyud shower in ang amo ang operations and maintenance group magpahibalo sa concern nga power customer 7 days before the scheduled activity, and then kung on the part of the corporate communications sa among department 2 days before the scheduled activity among isulti. Pero kung unplanned, of course, kay wala man siya na plano, kalit man nga power interruption, amo gyapon siyang i-tweet, amo gyapon siyang ibutang sa Facebook, so that makahibalusad unsay hinungdan ngano di ay unscheduled power interruption, adunay pagkawala kalit lang sa kuryente. Isa gid ani, Ma'am Lori, og pinaka-common kaning vegetation problem and animal intrusion. Isa ani diri sa ato kaning snake. Gutan na nato, ma'am. Katong bag-uhay lang ang nakuratan ko kay pag-istorya na maminandot. Bitin naman daw hinungdan. Oo. Bitin ang hinungdan, ma'am, kay diha dapita sa area sa Agos. Medyo forested siya. When was that? Last month yata. Dili. Karon lang to kay karon nga week. Karon nga week. Karon nga month kay pagtaod-taod ito nawala ang kuryente. Sa atong hibala sa istorya na nga manunandot katurang daing bitin. Okay, kuan lang daw. Briefly lang nandot nang sa pagkatabuad to. Kani manggong syempre no mga naadiha dapit sa area sa Kasagbutan, Kakahuyan, naadiha nilabang ang ato ang linya. Syempre, ang minimum distance, ma'am, from one structure to another, it's I think minimum niya 200 meters. Unya kani nga syempre kay ano man siya dira nga area, medyo forested, nay Kakahuyan. Unya na yung mga bitin, monkeys, other animals nga naadira. Dila to kalitayan nga mulakaw po siya, mangita po siya sa iya ang greener pasture, iyang comfort zone. Ano timingan nga naglakaw-lakaw siya, gabi ito siya nahitabo. Nisaka siya sa sulod yun. Actually nakalabang pa based sa picture ako nakita, gipakita man sa mo. Nakalabang pa siya dito dapit sa insulator. Paghawa niya sa insulator, kumbaga nakurintihan na siya, nakaambak siya, dito na siya nagbitay sa conductor wires. So automatic na siya, Ma'am Lori, mo trip off ang line. Although ang NGCP sa iyang system, no, adun na siya auto recloser scheme. Seconds nga nag-trip off, mobalik na siya tungod sa iya ang inherent na sa iya passion system ng auto recloser, mobalik siya. Pero kung dili siya mobalik, kumbaga i-re-energize siya, i-attempt siya re-energize 3 times. Ma-failed gani, mo na din maingon ang control engineer requesting for foot patrol. Imagine nimo nang magpatrol ka, although makita man namo na estimated distance sa location sa fault, makita na sa amo ang control estimated distance, pero katong time kusog kay ulan, Ma'am Lori. So gabi pag yun nahitabo, dili gid nimo makita mo sa mo i-flashlight dito ang bitin nga in town to ang nagsuri-suri sa ibabaw na pilit na day
mutong pagkaugma medyo pagkahayag-hayag na ayan nila nakita na dito nagbitay na snake, taas siya, it's a python. Murag ikaduha na na ang matabo. Ikaduha, yes, ikaduha. Ako na nang daman niya. Nagyan tuig ka to. Yes, oo. Nagkapuliki ang taon ko. Naglibog na kung kaha ko manawag kay murag on travel po ka to mambes o niya si Engineer Villanusa. Hindi po na ako ma-reach. So, mga timing to nga si attorney ba na? Attorney Pasilan. Oh, attorney Pasilan. Nakontak na din ako siya. So, mo ang explanation. Actually, basta transmission line related concerns sa amo na sa NGCP, ako kung local issues lang I could manage, I could handle. Kung technical explanation, we could get the support from the head of operations and maintenance kay Sir Emmy Abellano sa kay siya may head diri sa Mindanao. Pero kung mga minor like kaning scheduled power interruption, pwede na nato mahatag. Pero dili gid immediate nga atubag Ma'am Lori kay ibang kakahibalo nga usa gihinungdan, usually mga tama gid usa hinungdan nga nag-burn out. Mo take time pa na siya Ma'am Lori kay ang first immediate concern sa ato ang control engineers is to restore kani mga sa transmission nato personnel sa operations and maintenance is to restore the power to re-energize the line, the affected line. So di pa na sila ka-entertain sa amua og hatag og information mga minutes after pa busa magtagad pa gyud mi kung tagaan mi advisory kay although we have the idea kay hatagan mi sa katong nagyod sa site but then the official report should come from katong sa amo ang control engineer on duty kay dito man nag-base gyud unsang orasa ni balik ang linya unsa man gyud hinungdan. Okay, dili man po na nila dire-diretso makita unsay cost. Imagine na i-foot patrol Ma'am Lori from one structure to another, so it will take time really, but rest assured that our line personnel are working 24 hours na siya on call, 24/7 na sila standby gyud to immediately respond to any emergencies sa diha sa linya. So that explains the reason nga ako po matarantad pag gumagit kay maano dahil sila sa PIA naunsan ba ito mga kaubanan po nato sa media, mga colleagues nato mangutana po dayon mangutana ba sa mga number mga rates number. So, ay Ma'am Lori mag-travel. Travel. Kabalo ko ang travel kadto nga taw. Unya, manang hinungdan higala nga dili gid pud pala. Hinuon ako ba pa mataranta ba pud tangananong na nawala ang kuryente unya ang atong mga appliances mo daot ba. Unya amo biyang isda ang tawo na matay 5 ka buok. Luya kayo. Kanano rito ko sa mga isda. Ato panahon naman dito, basta lang 5 ka buok nagtuong ko, nag-pick up ko sa isda yung tao na matay, among ko, 5 ka buok na matay. Noon, di man gud natin na nalikawan na yan ang mga situations na ingon anak para atong mga bitin, nga wata ka daw, wag kita, murag, kuan kita, blind kita nga bitin, na gud ang hinundan atong pagkawas kuryente. So, ato sa silang tagaan po og panahon kay sa gingon naman 24/7 gud ang pagtrabaho sa mga lineman nato para mabalik lang gud ang atong ang power no ang kuryente nga kuan kani pero mas grabe po daw ang tubig ang mawala arang nga lang og ang kuryente pero kung wala po kuryente wala po ni tubig mara gyapon so kinahanglan yun mo naa gid tubig na support sa tanan dili lang sa kaning mga landowners kay syempre sila mo pod ang medyo dako og kanang role kaning mga landowners kitang tanan as responsible citizens of the world ligan kay maskin pa og NGCP private corporation but still ang kaning mga power facilities ang power facilities Ma'am Lori kaning mga substations, kaning transmission lines sa makita nato nga naglabang sa ato ang mga sa atong area sa mga communities kani gipanag-iyahan gihapon sa gobyerno. So ang NGCP concessionaire lang to operate, maintain and expand these power facilities sa gobyerno.
Napunta ako pangutana pero next nga guesting naman. I think we should have bisag every other month members. Naka-schedule diri para Every month. every month. Once Grabe. Once a month. Okay. So napatat ko yung mga pangutana nga mga delikado kay nga question pero kabalo ko mansiran nga pang member. Sige ma'am, kanang ma-manage nato pero kung dili nato matagaan og pagtubag, rest assured nga makaabot siya sa concern nga sa office. So we will take note of it and then we will endorse to proper office for saktog yun nga tubag. So atong encourage atong mga listeners sa sunod po na nag-guest ito si member to forward your questions, phone in questions na mag-entertain mo tao atong accommodate ang mga phone in questions. Unya, kung sige po doon na po time po si Engineer Abilianisa, si Sir Amy, no? Bisag i-phone pa sang nato. Siyempre, undod nga po si Member, iba nato. So, with other, pwede mo siguro kung si Atty. Alabanza. No, si Ma'am. Pwede. Schedule na to. Kung muna sila ilaing pangutana, Ma'am Lori, pwede sila mo contact sa isa na ko ka number 0917-859-4784. Or kung gusto mo mag-email kay taas sa inyong pangutana, pwede nyo i-email sa ealadaga@ngcp.ph. So, mas maayo nga i-email aron masabtan nato yung sa pa-explain ito sa iyang mga pangutana. So, naman dito oras mahigala, marag ni ilapas na ta. Can we have a parting statement, Member? Ang NGCP cares about the safety of everyone. That is why we share this information, Ma'am Lori, and we encourage everyone to continue supporting NGCP so that we will be able to perform the mandate of transmitting reliable and quality electricity to our power customers in Mindanao. Daghang salamat, Ma'am Lori, sa paghatag higayon sa NGCP. Maayong buntag, Sir Paeng, maayong buntag, Ma'am Lori, kay Sir Ramel Imborong, kay Engineer, o sa atong technician. Okay, daghang salamat, Ma'am Beth Ladaga, ang atong Corporate Communications and Public Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Thank you very much and sa uban nga mga Domingo ato gyapon siyang mag-guest sa atong programa PI Action Line. Ato daw mo padalong at ganiya ang mga alas 5:30 dito sa chapel, no, sa Xavier University. Nagpaygan ko sa misa alang sa mga biktima katong sa bomb explosion nga nahitabo sa Cagayan de Oro. So ang amo pa subo sa mga pamilya sa maong hitabo. So, Taing? Ma'am. Og pagkausab, mayang buntag sa inyong tanan. Okay. Nato ka? Sige, okay. Mahigala sa among programa, doon na kami role ni Paing ang paghatag og mga updates diri sa syudad, no, sa kang among area, Iligan City man og Lanao del Norte. So kagani nga mao katong updates sa mga panghitabo sa mga programa sa Lanao del Norte ubos sa of course kang Governor Khalid Dimapurog ang atong ma-update nga Provincial Information Officer si Sir Lyndon Kalika. Ug usa diri murag pa may nagnet sa atong City Information Office. But anyway, di pa ko kayo kakuan og kinsa gid ang appoint ni Mayor Hensha. So anyway, marag makikita pa ni Paing ni Mayor Hensha. So manghigalaw sa akong giingon, nilapas naman ta sa atong oras sa hangtod sa sunod Domingo. Maayong pagpaminaw. Good morning. Nabati ang PIA Action Line hangtod sa sunod Domingo sa samang taknal kasamang Sibihanan. PIA Action Line sa Philippine Information Agency. PIA Action Line.
Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Mr. Nolito Donaire, the Filipino Flash, on being a world-class athlete. Ang akong